Nang Sabado ng gabi, naroon ang eagerness kay Edith na makita si Michael. Ngunit may halo iyong kaba dahil baka hindi naman ito magpunta sa sayawan. Sa nakaraang gabi matapos ang medical mission, ayaw pa sana niyang umuwi kung hindi pa siya pinapauwi ni Michael. Nais pa niya itong tulungan sa pag-estima ng mga bisita. Malamang daw na tuwing ikalawang buwan ay darating ang doctors at nurses sa lugar nila. Natawa pa siya nang sabihin nito sa kanya na ang nurse nila ang maging reception clerk kapag wala itong inaasikasong pasyente. Wise ka rin naman, buska niya. Siyempre, nagniningning ang mga matang tugon nito. Baka kasi mabagot si Miss Marquez, bigla tayong iwanan. Ngayong naririnig na ni Edith ang tugtugan mula sa plaza ng baryo, ay naroon ang excitement sa kanyang mga mata. Sana'y sunduin niya ako, naisip niya. Nasa bahay pa lang siya noon. Ngunit nang may marinig siyang sasakyang pumarada sa tapat, medyo nanlumo siya nang makitang si Joel iyon. Halika na, sweetheart, tawag nito. Napilitan siyang lumabas. Hindi mo ako sweetheart, malamig niyang sagot ng sumakay sa kotse. Sino kung ganon ang sweetheart mo? Tanong nito na halata sa boses at kilos na nakainom na. Si Evangelista ba? Hindi siya sumagot. Pagdating sa sayawan ay nakahinga siya nang maluwag nang hatakin siya ng kanyang mga kaibigang babae sa isang mahabang upuan. Napilitan siyang hiwalayan ni Joel. Sa pagkakaupo niya, hindi mapaknit ang kanyang mga mata na tumingin sa entrance ng sayawan. Inaabangan niya ang pagdating ni Michael. Kahit nang isayaw siya ng isang binata, doon pa rin siya nakatingin. Lumaon ang mga sandali pero nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa entrance. Hindi na nga niya nawarian kung sino-sino na ang kanyang mga nakapareha. Batid niya sa isip at puso, pagdating ni Michael ay magiging lutang ito sa karamihan is breed apart. Walang panamarito kahit sino sa kabinataan ng San Joseph, maski si Joel Anzures. Natagpuan na lamang niyang kasayaw si Joel. Nag-request pala ito sa Master of Ceremonies at nagbayad ng napakalaki para lamang masolo si Edith sa tugtog na iyon. Kumulubot ang matangos na ilong ng dalaga nang maamoy ang alak sa hininga ng kasayaw. Bakit ka ganyan? Tanong nito. Bakit ba mula nang makilala mo ang evangelista na iyan ay naging mailap ka na sa akin? Lasing ka lang Joel, mahinahong tugon niya. Dahil ba mas matangkad siya? Mas gwapo? Hinapit nito ang baywang niya para lalo silang magkalapit. Joel, angal niya nang maramdamang bumaba ang mga kamay nito sa kanyang balakang. Below the belt ka na. Pilit niyang itinaas ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Muli na namang bumaba ang mga iyon. Joel, hindi na ako muling makikipagsayaw sa'yo. At kanino ka naman makikipagsayaw? Kay Evangelista. Bakit ka ba ganyan? Hindi ko gusto kung paano siya tumingin sa'yo. Paano ba siya kung tumingin sa akin? Tanong niya sa isip. Hindi naman niya ako tinititigan ng masama. Sabi mo lang yon, anito na inilapit pa ang mukha sa mukha niya. Halos manigas ang mga litid niya sa lieg sa pag-iwas na mapalapit ang kanyang mukha rito. Noon may tumapik sa balikat ng binata. May cut-in. Isa lang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Ilang sandali pa ay nakatitig na si Edith sa mga mata ng lalaking hinihintay niyang dumating. Request niya ang tugtog na iyon, Anya. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. So, tugon ni Michael. Nagbayad din naman ako doon sa mesa para maisayaw ka. Pampubliko nga lamang. Inyanunsyo nga ng MC, the public may dance. Dumami ang mga nagsasayaw. Mabutit dumating ka, bulong niya. Ayoko nga sanang pumasok dito sa sayawan, tugon nito. Pero nang makita ko ang ginagawa sa iyo ni Anzures. Namula siya. Nakita pala ni Michael iyon. Mabuti na lamang at natago ng dilim ng gabi ang kanyang pamumula, payak din lang naman ang mga mumunting ilaw na ikinabit sa palibot ng plaza para magkaroon ng kulay ang gabi. Makulay na nga ang gabi para sa kanya. Bigla niyang napansin na tila sumisikip ang paligid. Medyo napadami yata ang mga sumasayaw. Hindi naman mahilig ang mga kabataang nandoon na sumayaw ng sweet. May bumangga kay Michael. Ano ba, anang bumangga na galit? Sorry, Per. Ito pa ang humingi ng dispensa. Kinabahan na si Edith, lalo na nang balingan si Michael ng ilan pang kabinataan. Maya-maya pa ay hindi na alam kung sino ang nambubugbog at kung sino ang nabubugbog. Nasalya lang ang dalaga sa isang tabi.
Halos mapaiyak na siya dahil wala siyang magawa upang matulungan ang amo. Malaking lalaki nga si Michael Evangelista, ngunit kung 10 naman ang kalaban. Abay si Di lamang ang nakakagawa na makatalo ng kahit 100 kalaban. Awatin niyo sila, nagmamakaawang pakiusap niya sa mga nandoon sa kanyang tabi. Maya-maya pa ay dumating ang mga tanod ni Kapitan Berto. Napaya pa rin ang kaguluhan. Nang magkaroon ng pagkakataon ay hinatak niya si Michael palabas ng sayawan. Maisugat ka. Okay lang, tugon nito na humihingal pa. Halika sa bahay ng magamot yan. Wala itong nagawa kundi ang sumunod. Lingid sa kanila na nagnininga sa galit ang mga mata ni Joel nang makita silang tumalilis. Umalis din ito palayo ng sayawan. Okay, hike ang hospitality niyong mga saints, pabirong sabi ni Michael nang nililinis na ni Edith ng bulak na may alkohol ang sugat sa noo nito. Aray! Huwag kang magulo, saway niya na hinipan ang noong may sugat. Nalanghap nito ang samyo ng hininga ng dalaga. Napatitig ito sa maamo niyang mukha, sa labi niyang walang artipisyal na kulay. Napansin naman niya ang aktong iyon. Nagkatitigan sila. Alam mo, may rason talaga kung bakit dapat magselo si Anzures, malamyos na bulong nito. Bakit mo nasabi yan? Tanong niya na walang kamalay-malay na napaka-seductive ng kanyang boses. Nakaawang pa ng bahagya ang mga labi nang matapos magsalita. Sa ilang pulgadang layo ng kanilang mga labi, bumigay ang lalaki sa tawag ng damdamin. This is Caroline. Parang ibong humapon sa pugad ang mga labi ni Michael sa malalambot na labi ni Edith. Sa una ay malamyos pero nang lumaon ay naging malalim. Kaya pala ayaw mong pumaroon ako sa villa, ani Elsa mula sa itaas ng hagdan, gusto mo, sayo lang siya. Kaya pala. Kaagad na nagkahiwalay ang kanilang mga labi. Hindi sila kaagad nakakilos. Nang sila ay manumbalik sa kahinahunan mula sa init na nadama ay nagtatakbo na si Elsa patungo sa kalsada. Humango si Michael sa labas upang habulin ang babae. Si Aling Elvira na noon ay naalimpungatan ay bumaba rin. Ano nang nangyayari dito? Si Elsa ho, tugon ni Edith na tila nanuyo ang lalamunan nang makita ang ina, nagtakbo po sa labas. Pahangos na lumabas din si Aling Elvira upang habulin ang anak. Si Edith ay hindi makakilos, nanlambot ang mga tuhod na napaupo na lamang sa isang bangko. Elsa, tawag ni Michael. Si Edith. Nakikipaghalikan kay Michael. Malakas na sabi ni Elsa habang nagtatatakbong walang sapin sa mga paa. May gusto siya kay Michael. Naghahalikan sila. Sa wakas ay nasa kote rin ito ng lalaki. Nagpipigla si Elsa. Ayoko sa iyo, tili nito. Si Edith ang gusto mo. May mga nakarinig sa mga sinabi ni Elsa, mga tagapulong banal na noon ay pauwi na mula sa sayawan. Pinagtinginan ng mga ito ang nangyayaring tagpo, pigil ni Michael sa kanan si Elsa at si Aling Elvira naman sa kaliwa. Naghahalikan sila ni ate, muling sabi ni Elsa. Ano ika mo? Nagpanting ang tainga ni Aling Elvira. Sila ni Michael. Napatitig si Aling Elvira kay Michael, ang dahilan kung bakit sinumpong si Elsa ng sira nito sa ulo, si pagkapahiya, dahil nakalagkad sa kahihiyan ang kanyang anak na dalaga, galit na binalingan ni Aling Elvira si Michael. Bitiwan mo si Elsa, anito sa pagitan ng mga ngipin. Tama si Joel, wala kang ang idudulot na magaling. Napilitan siyang bitawan ang braso ni Elsa. Pero, hindi na siya nakapagpaliwanag. Pinanood na lang niyang kalagkarin ni Aling Elvira ang bunsong anak pabalik ng bahay. Urong susulong siya. Nang tumapat siya sa bahay ni na Edith ay narinig niya ang masasakit na salitang binitawan ni Aling Elvira sa anak, mga salitang hindi kayang sikmurain ng isang dalaga. Kakatoksa na siya, ngunit bago pa man siya papalapit sa pinto ay bumukas iyon at patakbong lumabas ng bahay si Edith, hindi siya pinansin nito. Edith, tawag niya ngunit tuloy-tuloy lang ang dalaga paakyat sa burol, sa kabilang bahagi na papunta sa gulod. Napilitan siyang sundan ito. Ngunit palibhasa hindi siya sanay sa pag-akyat ay napabagal siya, hindi niya maabutan si Edith na tila yata kahit nakapikit ay kabisado ang daan. Nang marating ang itaas ng gulod ay dinig ni Michael ang paghampas ng alon sa mga bato sa ibaba. Naroon ang dalaga sa may gilid, nakatanaw sa malayo, nakayupyop ang ulo sa mga tuhod. Edith, iwanan mo kung mag-isa. Pero, Edith, anito na nilapitan ang dalaga, naupo sa tabi niya.
Let me talk to your mother. Sasabihin kong kasalanan ko ang lahat. Wala kang kasalanan. Pinilit niyang kalmahin ang tinig. Sa tingin ko naman, hindi niya na ipagpatuloy ang nais sabihin. Sa puso na lamang niya nasabi, kasalanan ba ang aming ginawa? Hindi ka na papupuntahin ng inay mo sa villa, mahinang sabi nito. Bakit naman ako susunod sa kagustuhan niya? Sabi niya na nilingon ito. Para lamang bigyang palaman ang mga sasabihin ng mga tao na kaya hindi na ko pupunta ay dahil may namamagitan nga sa tin. And maybe I bury your last, Michael, but I'm not stupid. Matagal silang hindi nagkibuan. Pakakasalan kita, biglang sabi nito. What? Sabi ko, pakakasalan kita. Napailing siya. Dahil lamang sa ikinalat ni Elsa, pakakasalan mo ako, tugon niya. No, Michael, huwag. Bakit? Lalo lamang lalala ang kalagayan ng aking kapatid, mahina niyang tugon na napayuko. Lalo akong sisisihin ni inay. Kapatid mo ba talaga si Elsa? Ironic ang ngiting sumibol sa kanyang mga labi. Ampon lang namin siya, tugon niya. Anak siya sa labas ng isang kapwa sundalo ni Itay. Pero mahal na mahal namin siya. She needs all the help she can get, pakli nito. Bakit ba siya nagkaganon? Napabuntong hininga siya. Noong siya ay 16 years old, ginahasa siya ng isang di kilalang lalaki. Nabuntis siya pero nalaglag ang bata. Mula noon ay hindi na siya katulad ng dati. Marami pa sana itong itatanong ngunit may mga tinig silang naulinigan mula sa ibaba ng gulod. Ano iyon? Naalerto ito, inakbayan siya at handang ipagtanggol sakaling panganib ang dumarating. Nagkubli sila sa likod ng isang malaking bato kung saan hindi sila abot ng sinag ng kalahating buwan. Mula sa karimlan ay lumabas ang ilang lalaki. Sumunod pa ang malalaking kahon sa kanilang mga balikat. Kitang-kita ni Michael na ang mga kahong iyon ay kahon ng mamahaling alak. Smugglers! Bilisan niyo, utos ng leader. Ang babagal niyo naman. Totoo pala talaga, pabulong na bulalas ni Michael. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Leve, saway ni Edith. Iyan ang ikinabubuhay ng halos lahat ng taga rito. Mas malaki ang kinikita nila kaysa pangingisda at magtrabaho sa koprahan. Kaya ba bawat dumating na dayong tulad ko ay hindi welcome dahil baka magsumbong sa mga Coast Guard? Bulong na tanong nito. Nasinaga ng ilaw ng maliit na flashlight ang mukha ng leader ng smugglers. Kitang-kita ni Michael ang mukha ng lalaki, hindi ito maaaring magkamali, si Joel Anzures. Napatingin ito sa kanya, nakayuko siya. Matagal ka na nilang nais patayin, bulong niya na napayakap sa lalaki, nanginginig siya sa takot. Nakiusap ako kay Joel na huwag kang gagalawin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Simpleng disposisyon ng mga tao at isang taong may salapi ang pinambili ng loyalty ng mahihirap. Befriend and conquer ang ginawa ng mga Anzures para matanganan sa liig ang mga taga San Joseph. At dahilan naman sa loyalty ng mga ito sa kinikilala nilang benefactor, ay tanggap nila ang gamitin sila, kahit sa illegal na paraan kung iyon ang makakasapat upang sila ay hindi magutom. Napakahusay na taktika. Taktikang pinahinog ng panahon hanggang sa matatak sa mga sumunod na henerasyon. Malamang din na ang pangunahing patakaran sa lugar na iyon ay, killers will be prosecuted. Nang mawala na ang grupo ng mga bandido ay nagyaya ng umalis si Michael, si kabila ng mga bulong-bulungan na ininda ni Edith nang magsimba sila ng kanyang ina ay pumasok siya sa trabaho nang dumating ang Lunes ng umaga. Hindi ka na pupunta doon, sigaw ni Aling Elvira nang makitang bihis ang anak at patungo na sa villa. Inay, tugon niya, wala po akong dapat na ikahiya. Hindi tayo mabubuhay kung pakikinggan natin ang tsismisa ng mga tao. Pipiliin ko ng magutom kung ang kakainin natin ay galing sa pinagputahan, galit na dugtong niya. Kanino ba kayo maniniwala? Sa katkat na kung sino-sino o sa anak niyo? Walang nagawa si Aling Elvira. Humabol pa ito hanggang tarangkahan upang talakan ang anak. Ni hindi mo alam kung saang lupalop ng galing ang lalaking yan. Baka kriminal ang evangelista na iyan na nagtatago sa batas. Habang paakyat sa villa ay puno ng isipin si Edith. Inisip niya ang mga walang kabagay-bagay na chismis na alam niya si Joel ang nagpasimuno para maging ilag ang mga tagapulong banal kay Michael. Maano kung kriminal pa siya? Napapitlag ang kanyang puso. Paano kung may asawa na? Sa isip at damdamin niya,
hindi dahilan ang mga iyon upang pigilin ang kanyang sarili na respetuhin si Michael. At ito ay mahalin. Napagtanto ni Edith, sa loob lamang ng 24 oras, kapag mahal mo pala ang isang tao, ay hindi mahalaga kung ano pa siya o ano ang kanyang ginawa. Basta mahal ko siya. Ang revelation na iyon sa kanyang puso ay nagbigay ng takot sa kanya. Paano kung dahil lamang sa kalungkutan kaya siya niyakap at hinalikan nito? At sinabi pang pakakasalan siya. Naninikip ang dibdib na pumasok siya sa bakuran ng villa, naroon din kasi ang anticipation ng pagkikita nila ni Michael. Nagulat siya nang makitang nasa driveway ang kotse ni Joel, may isa pang kotse ang nakaparada roon. Isang matinis na boses ng babae kaagad ang sumalubong na tunog sa may bulwagan. Michael, darling, ani Christine na nakalambitin ang mga kamay sa bisig ng lalaki. If it's not for this handsome young man, baka nawala na ako. Napakatipid ng ngiti nito, halata ang embarrassment sa sobrang kaartehan ng boses ni Christine. Si Joel ang unang nakapansin kay Edith na noon ay nakatayo na pala sa may pinto. "Oh, Edith, bati nito, balita ko'y hindi ka na daw darating." Napatiimbagang si Michael sa pasaring ng binata. "Marami kaming trabahong dapat gawin bago mag-opening, Joel," malamig na tugon ni Edith na lumapit sa tatlo. Nang makalapit siya ay kaagad naman siyang hinapit ni Joel para ipakita sa bagong dating na si Christine na, "She's the girl." At iyon ay para na rin kay Michael. Hindi siya makatingin sa boss niya, hindi rin siya makahulagpos sa pagkakadaiti kay Joel dahil hawak nito ang gilid ng kanyang blusa. Sa nakitang iyon ay yumakap din si Christine sa lalaki. "Sino siya, Michael?" tanong nitong nakangiti at parang maamong tupang nakatitig sa mukha ng dalagang nakatungo. "She's Edith," mababang tonong tugon nito, "the secretary." "Ah, the secretary," pakli ng babae. "How nice." Ang ngiting iyon ay nabura sa mga labi ng maarting babae nang makitang maihitsura pala ang barrio girl na sekretarya ni Michael. "Ah, Michael, anito," malambing na muli ang tono, "Why don't you invite this young man, Joel? And his girl for dinner? Parang welcome party ko na rin." "Sure, Christine," napilitang tugon ni Michael. Sa lahat naman ng ayaw niya ay kumbidahin si Joel Anzures para makasalo sa hapunan. At si Edith pa ang kapareha nito. "Please join us for dinner," formal nitong paanyaya. "Hindi ako, simula ng dalaga. Ako ang bahala sa inay mo," putol ni Joel. "Papayag iyon kapag ako ang iyong kasama." Nagtagis ang mga bagang ni Michael. "Kapag ako pala ang kasama ni Edith ay hindi papayag si Aling Elvira." Maghapong wala si opisina si Michael. Naisip ni Edith na tiyak na kasama ito ni Christine sa pamamasyal palibot ng villa, malamang na nagsa-sightseeing ang mga ito sa observatory. Tila naninikip ang dibdib niya habang iniisip ang dalawa, si Christine na sadyang kaakit-akit na nakayakap sa kanyang mahal. Tila nais niyang humagulhol sa tindi ng panibughong na darama. Wala kasi siyang magawa kundi ang manahimik sa opisina at gawin ang mga correspondence na iniutos sa kanya ni Michael bago ito lumabas upang samahan ang bisita. Malamang na magkahawak ang mga kamay nila, anya na ini-imagine ang dalawa na magka-holding hands. Sumagi sa kanyang balintataw ang mapupulang labi ni Christine na laging tila nakaumang at naghihintay na halikan ni Michael. Bakit ganito? Noon lang isang araw, payapa ang kanyang kalooban, may takot para sa safety ng amo, ngunit kahit paano ay payapa. Mas nakakabagabag pala ang pag-ibig kaysa death threat. Mas masakit din siguro ang manibugho kaysa tamaan ng punglo. Masakit ang isipin na hindi sila para isa't isa ni Michael. Hindi siya umuwi para mananghali, sa diskusyong namagitan sa kanila ng ina, ay wala siyang ganang umuwi para makasalo ito. Malaki ang kanyang hinanakit. Ano ba ang masama sa isang halik? Isang halik lang nga iyon, ngunit bakit nang makita niya si Christine na malambing na nakadikit kay Michael ay tila nawari niya kung saan nagkaroon ng masama ang halik na iyon. She fell in love. Napaibig siya ng dahil lamang sa halik? Nagtalo ang kanyang kalooban. Hindi sapat iyon para umibig, naging hudyat lang iyon para mapagtanto niyang all the while, mahal na niya si Michael. Nang makita niya ang panlulumo nito sa pag-alis ng mga dapat ay naging tauhan sa resort, ang hinanakit nito sa mga tagapulong banal na sinuklian pa ng kabutihan at pakikisama, ang pagnanais nitong maging maunlad ang sinisimulang negosyo. Lahat ng iyon ay nagbuo ng respeto niya rito.
Respeto ang pundasyon ng kanyang pag-ibig, hindi isang pisikal na bagay na tulad ng halik. Kaya nga nandoon siya at handa pa ring maglingkod kahit laman siya ng usap-usapan sa sentro ng kanilang baryo. Kaya nga siya nandoon ay para patunayan din sa sarili na hindi siya ang tipo na magpapatanga sa mga usap-usapan. Ngunit ang nagpapasakit sa kanyang dibdib ay hindi niya alam kung may nadarama rin si Michael sa kanya. At sa tema pa ng mga nangyayari, ang pagdating pa ni Christine, lalong naging malabo ang lahat. 3:00 ng hapon ay sumungao si Mang Emong sa pinto ng opisina. Pwede ka na daw umuwi, sabi ni Sir, anito na kaagad ding umalis. Babalik ka pa daw mamaya? Pati pagdidismiss sa kanya sa araw na iyon ay hindi na maharap ni Michael. Busy siguro sa pag-entertain kay Christine, nanlulumong sambit ni Edith nang i-off ang computer at inayos ang ibabaw ng kanyang mesa. Nilukot at itinapon niya sa wastebasket ang isang note na kanyang naisulat dahil sa lumbay. Laman sana nyon, Dear M. Evangelista, I would like to tender the resignation effective immediately. Sorry if this will cause you some inconvenience, but really cannot work for you anymore. Nawala ang pagiging straightforward niya bilang ang matalas na si Miss Edith Sanchez, naglahong parang bula ang natutunan niya sa formal correspondence. Ebidensya ang liham na iyon na pinaghirapan niyang isipin. Hindi iyon formal correspondence. Iyon ay isang formal na pagpapahayag na hindi niya matiis ang sarili na siya ay umiibig. 7:00 nang dumating si Joel para sanduin si Edith. Ipinagpaalam siya nito sa ina niya dahil malamang nagabihin sila. Don't worry, anito nang nakasakay na sila sa coach, I'll be nice to your Michael Evangelista. Hindi na lang niya pinatulan iyon, nanahimik siya hanggang sa makarating sila sa villa. Dinner lang iyon, ngunit mukhang dadalo sa famous awards night ang bihis ni Christine. Samantalang si Edith ay nakasimpleng bestida na madalas niyang isuot sa pagsisimba. Si Joel naman ay nakapolo na mahaba ang manggas, nakakurbata at naka-dinner jacket pa. Si Michael ay kaswal lang din ang suot, pantalong itim na tinernuhan ng napakaputing kamiseta at saka pinatungan ng itim na blazer panlalaki. Kinis na kinis ang buhok nitong napakaitim na basa pa sa pagkakapaligo. Wala itong suot na alahas. Samantalang si Joel ay tila nangingislap ang mga kamay sa 3 malalaking singsing na brilyante sa mga daliri. Tila 5 kilo rin ang bigat ng mga bracelet nito na parang kadena na ng aso sa kapal. Sina Adora at Agnes ang nagsilbi sa kanila, ayon sa instruction ni Michael. Sa bulwagan sila naghapunan, candlelight dinner sana sa terasa, ngunit tila ulan kaya sa loob na lang. Tutal ay nasa malapit naman ng grand piano, kaya ganoon pa rin ang ambience. Parang magaspang sa paglunok ni Edith ang mga pagkain, masarap sana ngunit parang wala siyang gana dahil kaharap niya si Michael. Si Joel naman ay napakasosyal at madalas purihin si Christine sa kagandahan nito. Sa kabuuan ng hapunan, naging tagapakinig lang si Edith dahil manipulado ni Christine ang usapan. Nang isilbi ang tiyampag ni ay lalong naging bibo sina Joel at Christine. Si Michael ay formal, si Edith ay magsasalita lamang kung siya ay natatanong. Sayang, kung nandito ka sana noong Sabado ng gabi na isayaw sana kita, kasalukuyang sabi ni Joel kay Christine. Speaking of dance, tugon naman ng babae, bakit wala tayong music ha, Michael? Sorry, sabi nito. Teka't sasabihin ko kay Mang Emong na patugtugin, no, pigil ni Christine nang tatayo ang lalaki upang hanapin si Mang Emong. What I mean is, Balif don't you play the piano? Saglit na natigilan si Michael. Please, Michael, darling. Wala siyang ganang tumugtog pero napilitan dahil nakita niya ang biglang pagningning ng mga mata ni Edith. Nais din nitong tumugtog siya. Okay, anya na lumapit sa piano at binuksan iyon. Naghanap muna siya ng piyesang tutugtugin sa compartment ng upuan. May nakita siyang pwedeng tugtugin. Ayaw niyang tumugtog ng isang konserto o menueto, walang classical. Ang nais niya ay isang love ballad. Inilagay niya ang piyesa sa patungan at tinimpla ang sarili. Saka sinimulan ang tugtugin. Sa intro pa lamang ay nag-react na si Christine. Oh, I love that, anitong napapalakpak. I wish I can sing that with you. Saglit na tumigil si Michael. Yes, but not, Christine. No, tanggi nito. Alam mo namang parang boses ni Vilma Sanchez ang boses ko. Hindi ko itutuloy ang pagtugtog kung walang makikipagduet sa akin, banta niya na iiwan na ang piano. Ano bang kanta iyan? Biglang tanong ni Edith.
Napatingin siya sa dalaga. Come here, tingnan mo ang kopya ng piyesa, anyaya niya rito. Lumapit naman si Edith, napangiti nang makita ang pamagat. Hindi niya kasi kaagad naisip ang kantang iyon dahil ilang nota pa lamang ang natitipa ni Michael nang ito ay tumigil. I think I know how to sing that, kung may kadwet ako. Muli na namang sinimulan ng lalaki ang tugtog, lalong naging mas madamdamin ang intro dahil nasa tabi nito si Edith. Sa kanito sinimulan ang pag-awit. Love, like a road that never ends, how it leads me back again to heart touch I'll never understand. Umapaw ang pag-ibig sa mga mata ni Edith nang titigan siya ni Michael para senyasan na siya naman ang kumanta. Darling, I put my heart upon the shelf. Kapwa nila nalimutan na nandoon sina Christine at Joel. Pinanood sila ng mga ito na may panibugho sa mga mata. Nang sabay na sila sa koro ng awiting Next Time I Fall in Love, ay sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Noon lang sila umawit ng sabay ngunit parang matagal na silang nagduduet. At nang dumating sa parte na ang sinasabi ng linya ay, I will be with you. Malaki ang impact niyon kay Michael. Lalo pang ibinuhos ni Edith ang damdamin niya sa pangalawang stanza. Oh, love, as I look into your eyes well, I wonder if it's wise to hold you like I've wanted to before. Lalong ginanahan si Michael sa pagtipa at pakikipagdueto. Mukhang sa susunod na umibig ito. Kay Edith na. Nang matapos ang song number, pakiramdam ng dalaga ay nakayapak siya sa alapaap nang biglang magsalita si Christine. I think I've got nasty headache, reklamo nito. Nais ko nang matulog. Walang nagawa si Joel kundi ang magpaalam dahil ito rin ay na out of place. Kahit walang masyadong gagawin sa opisina ay maagang dumating si Edith. Hindi niya kasi matagalan ang hindi pagpansin sa kanya ng ina. Sa kabila noon, umaapaw sa galak ang kanyang puso dahil sa nakaraang gabi. No one can take that away from me. Masidhi niyang sabi ng ihuni ang tono ng awiting pinagsaluhan nila ni Michael. Humuhuni pa nga siya nang pumasok ang lalaki sa opisina. Napahinto siyang bigla, napahiya dahil baka narinig siya nito. Nice song, isn't it? Narinig niya ako. Yee, tugon niya na namula ang mga pisngi. Nice song. Naupo si Michael sa silya, nakatitig pa rin sa mukha ng dalaga na gradually ay nanumbalik sa dating kulay. How's your sister? Tanong nito para lamang may mapagsimulan ng conversation. Okay naman, tugon niya na pilit gawing normal ang tono. Kailangan niya ng tranquilizer para makatulog. Pero okay naman siya. How about your mother? Galit pa ba siya sa akin? Naging seryoso ang tono nito. Lilipas din iyon, paniniguro niya. Pasasaan ba't mababaon din sa limot ang lahat? Nakuha niya ang nais puntuhin nito na hindi iyon patungkol sa galit ng kanyang ina kundi sa halik. Bigla rin niyang naalala na may isang Christine na nandoon lang sa loob ng villa. ILTHC, hindi pa man siya natatapos sa sasabihin ay walang sabi-sabing bumukas ang pinto. Michael, ani Christine na pumasok sa opisina, bakit naman iniwan mo kung mag-isa para mag-almusal? Napakanipis ng suot ng babae, nakapantulog pa ito. Napayuko na lang si Edith. Nahinuha ni Michael ang aksyon ng dalawa. Si Christine ay may nais palitawin at naapektuhan naman si Edith. Mabilis na tumayo ang lalaki at nilapitan si Christine. Tinanganan ito sa braso at hinatak palabas ng opisina. Nang makalabas ay sinita niya ang babae. How dare you barge in there looking like that? Galit niyang tanong. What was wrong with that? Inosenteng tanong nito. Ikaw lang naman ang nandoon. At ang iyong secretary. May pailalim na tingin ang ipinukol ng babae sa direksyon ng pinto ng opisina. Muli itong hinatak ng lalaki para malayo sila sa pandinig ni Edith. Really? What's the big deal, Michael? Tanong ni Christine. Ano ba? You're hurting me. Binitawan niya ang dalaga. The big deal, Christine, is nandito ka, galit na tugon niya. Just when things are going right, bigla ka na lang sumulpot. Really? Are you hitting it off with the little secretary? Sarkastikong tanong nito. Ano ka, nababaliw? I'm not crazy, tiimbagang niyang tugon. Nais kong pakasalan si Edith and I will ask her right now if she'll have me. Napanganga ang malanding babae, hindi makapaniwala sa narinig. You can't mean that. Oh, yes, I do.
Nagkatinginan silang dalawa, ang mga mata ni Christine ay tila maluluha. Ngunit si Michael ay pinilit na patigasin ang loob dahil kung padadala na naman siya sa dramang iyon ng kaharap ay walang mangyayari sa kanyang planong yayaing pakasal si Edith. Nang mapagtantong wala na talaga itong magagawa ay masasakit na salita ang namutawi sa mga labi nito. Fu! Tanga! Tanga ka, Michael. Nagtatakbo ito pabalik sa silid. Hindi niya ito sinundan, mas nais niyang mag-impact na ito at umalis para mabawasan ang kanyang problema. Paano niya mabubura ang ideyang tumatak sa isipan ni Edith nang makita nito sa Christine sa ganoong kasuotan? Walang kamalay-malay sina Michael at Christine na dumating si Joel sa mga sandaling sila ay nagtatalo. Palibhasa kabisado ang Villa, nagtuloy lang ito sa opisina, dala ay isang lumang diaryo. Sandali lamang ang lalaki roon. Paglabas ay wala na ang hawak nitong diaryo sa kamay, abot ang ngiti hanggang tainga. May na-accomplish na naman ito. Pagbalik kay Michael F. opisina ay tila na umid ang dila nito nang makita ang condemnation sa mga mata ni Edith. Look! May nais ka bang sabihin, Ginky Evangelista? Elva, don't you call me Michael. Elva, should I? Edith, let me, hindi ba kung may Mr., may Mrs.? Look, Edith, hindi mo, ano. Hindi ko asawa si Christine, desperadong paliwanag nito. She's just a friend, and if you're thinking that we slept together last night, you're wrong. Napaiwas siya ng tingin. Ayaw pa rin itong umamin. Anyway, bakit siya nagre-react ng ganoon dito? Ano ang karapatan niya? Look, Ginky Evangelista, anya na nagbaba ng tono. Wala akong karapatan na bulatlatin ang relasyon niyo ni Christine pero binabalaan kita kung may balak kang pagtuhugin kami. You can have a mistress for all care, pero huwag ako. Hindi ako para sa ganyan lamang. What are you saying? Tanong nito na naguguluhan. Ano po ang ibig sabihin nito? Inihagis niya ang diaryong pinatungan niya ng ilang mga papeles, bumagsak iyon sa paanan ni Michael na dinampot naman ito. Habang tinitingnan ang lumang periodiko ay may narinig silang busina ng sasakyan, hindi iyon ang sasakyan ni Christine. Iba iyon. Matagal itong pinagmasdan ang article tungkol sa kasal nila ni Lisa Esguerra Evangelista. Sa mga sandaling iyon, nais din itong kunin ang ginupit na kopya ng obituary ng asawa mula sa isa ring periodiko. Nakatago lang iyon somewhere sa drawer sa mesa nito at nakalaminate pa. Nais nitong sabihin kay Edith na patay na si Lisa. Nais nitong sa sariling bibig manggaling iyon at patunayan sa sariling paniniwalaan ito ng dalaga. Ngunit ang talim ng mga mata ni Edith ay nagsasabing kahit ano ang mamutawi sa bibig ni Michael ay hindi paniniwalaan. May mahinang katok mula sa pinto. Bumukas iyon. Bumungad si Mang Emong. Sir, nagpasama po sa kin. Isang batang babae ang patakbong lumapit kay Michael. Daddy, sigaw nito. Hazel! Isinantabi ni Michael ang nais sabihin kay Edith. Napaluha naman si Edith nang makita ang mag-ama na nagyakap. Daddy! I missed you, anang bata na mahigpit na kumuyapit sa ama. I missed you too, Hazel, tugon ni Michael na napapikit sa labis na kaligayahan. Napaaga ang pagsasauli sa kanya kay Hazel. Napakagandang sorpresa iyon kahit nasa gitna siya ng isang problemang emosyonal. Nang tingnan niya si Edith sa kinatayuan nito sa may mesa ay wala na ito. Paulit-ulit naglaro ang awitin sa kanyang gunita. Sa kabila ng kaligayahang nadama ng awitin niya iyon kasama si Michael ay hindi napigil ni Edith ang pagluha. And if it drives me crazy, I know better Gava the next time TV. Kahit naroon na ang resolusyon sa kanyang isipan na sa susunod na siya ay umibig, titiyakin na niyang hindi na siya muling magkakamali. 2 araw na ang lumipas mula nang makita niya ang tagpong iyon. 2 gabi siyang hindi pinatulog ng alaalang dala ng mga mata ni Michael na nagsusumamong kung anuman ang mamutawi sa labi nito ay kanyang paniwalaan. Ngunit ano pa ang dapat nitong patunayan sa kanya? Hindi pa ba sapat na pruweba ang napakagandang batang iyon na yumakap sa ama nito? Ang galing ng timing ng lahat. Labas na si Christine. Hindi ito talaga asawa ni Michael. Ngunit ang masakit ay patungo na rin siya sa hatak ng damdamin na nagsimula sa isang halik. Idadagdag lang siya nito sa marahil ay napakahabang listahan ng mga babaeng nabihag ng gandang lalaki nito, nang mabikas na tindig, ang helpless nitong aktong dala ng mga suliranin tungkol sa resort.
At napakalaking magnetismo mayroon ang husay nito sa pagtugtog sa piano. Sana ay hindi ko na lang tinanggap ang trabahong iyon, panghihinanakit niya sa isip. Sana ay nakinig siya sa kanyang ina. Sana ay nakisali na lang siya sa sentimiento ng mga taga-pulong banal na isnabin ang proprietor ng Mont Michel Resort of the Saints. Makalangit ba ang kanyang napala? Hindi ugaling santo ang ako ay ibulid na walang kamalay-malay sa kasalanan. Kinamumuhian niya ang lahat, ang mga pangyayaring nagtakda sa kanya na umibig kay Michael Evangelista. Sana ay nilunok na lang niya ang katotohanan na kahit may batik ang pangalan ni Joel, ay inibig na lang niya ito. At least, kahit pinuno ng mga smuggler ay masigasig na siya ay paibigin at lalaki pa. Walang saysay. Walang malaki ang resolusyon na iyon dahil bali-baligtarin man ang mundo ay talagang hindi niya magagawang ibigin si Joel Anzures kahit pamalaki ang kanyang utang na loob sa lolo nito. At si Elsa. Sa isang banda ay instrumental ito sa paglilinaw ng kanyang damdamin. Ang pinakamamahal nilang si Elsa na may crush kay Michael ang nagbunsod sa kanya na limiin ang kanyang damdamin na marahil ay nandoon ng matagal, ngunit hindi niya pinag-ukulan ng pansin at isipin dahil mas naging abala siya sa pag-iisip na malaot. Madali, kapag natanto ni Michael na walang mangyayari sa resort na iyon ay mag-impact na lang ito at lisanin ang San Joseph. Kahit wala siya sa villa ay matutuloy pa rin ang opening yon. Balita sa nakaraang araw ay mag-importa na lamang ng mga tao mula sa Maynila. Malaki ang ibabayad sa mga ito dahil sumosyo na rin ang biyena ni Engie Evangelista. Sa puntong iyon, natanong ni Edith ang sarili kung tama ba ang naging reaksyon niya, na tahimik na lang siyang lumabas ng opisina dahil napatunayan niyang may asawa at anak na nga si Michael. Inakusahan nga ba niya ito sa isang bagay na hindi pa nito nagagawa? Sana ay hindi pa hagis ang ginawa niyang pagbibigay kay Michael sa periodiko, naisip niya. Pero hayon na naman ang alaala ng mga mata nito na nakikiusap. Edith, tawag ng kanyang ina, lumabas ka dito't may bisita ka. Baka si Adora o si Agnes na napadaan doon para ibigay ang kanyang sweldo. O baka si Onyok ang may dala? Baka nga iyong magkapatid para kwentuhan siya ng mga nangyayari sa villa? Ngunit hindi si Onyok o ang magkapatid ang bumisita sa kanya, kundi si Michael, kasama ang anak nito. Saglit na naisip ni Edith na magpalit ng damit dahil lukot na sa pagkakahiga ang kanyang duster na pambahay. Okay lang. Pagkway sabi niya sa isip. Kahit na magulo at hindi nasusuklay ang kanyang buho. May sasabihin ka ba, Engie Evangelista? Formal niyang tanong nang makaharap ito. Saglit niyang tiningnan si Hazel at nakadama siya ng kalungkutan. Ano kaya kung siya ang ina ng magandang batang ito? We still have unfinished business, simula ni Michael. Tungkol saan? Pinilit niyang magpakabato, ngunit parang ang batong iyon ay nasa kanyang lalamunan. Pasensya na kayo, hindi na ako nakapagpaalam pero balak kong magpadala ng resignation letter. Hindi ko palang nahaharap, hindi tungkol sa trabaho, Edith, putol nito na tiningnan ang anak, pinatayo ito sa harapan niya upang mas mapagmasdan niya ang inosente nitong mukha. Tungkol po saan? Pinilit pa rin niyang maging formal. Here is Joel's daughter. Mula sa anak ay inilipat nito ang paningin sa kanya, bale wala kung nandoon lang sa isang tabi si Aling Elvira, mas maigi nga iyon. And with all that a whole dear. Pinili nito ang sasabihin, kailangang hindi ito magmintis dahil nakasalalay ang sariling kaligayahan sa sandaling iyon. Sa harap niya, patuloy nito, hinihingi ko ang iyong kamay. Will you marry me? Nag-transfer ng ilang beses ang mga mata ni Edith mula sa lalaki, pagkatapos ay sa anak nito. Sa ama. Sa anak. At sa sarili niyang ina. Tumango si Aling Elvira. Ibig nito sabihin ay, sabihin mo ang nadarama mo. Sasagot na lamang siya nang biglang dumating si Onyok, humihingal ito. Edith. Aling Elvira. Tawag nitong lumitaw sa may pintuan. Ay, nandito pala kayo, dugtong pa nang makita si Michael. Ano yon, Onyok? Tanong ni Aling Elvira. Nagkaroon ng raid. Nanlalaki pati butas ng ilong ng binatilyo sa pagsisiwalat ng sadya. Nahuli yung mga bantay sa bodega sa kabila ng gulod. At marami pang dadamputin. Sino-sino ang hinuli, nag-aalalang tanong ni Edith. Baka ang mga kababata niya. Baka mga ama ng tahanan na may magugutom na pamilya. Kundangan kasi, namulat sila roon sa pulong banal sa ganoong sistema.
Wala siyang kilala na pwedeng magsuplong sa otoridad kundi. Napatingin siya kay Michael. Nahulaan din nito ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Sa pangalan ng yumao kong asawa na si Lisa, sabi nito, hindi ako ang nagtip. Right this rain, wika nga ng biyanang lalaki ni Michael tungkol sa opening day ng Mont Stu. Michel, Resort of the Saints. The place has tremendous possibilities, Annie Jimmy. Esguerra. Ang kulang talaga ay helipad para anumang oras na mamiss ko si Hazel, ay kahit hindi alam ng iyong mama ay pupunta ako dito. Napangiti si Michael sa sinabi ng kanyang biyenan. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos sapagkat naghilom na ang sugat sa pagitan nila ng in-laws. Malaki rin ang pasalamat niya kay Lisa dahil pinalaki nito ang kanilang anak na intap ang kanyang marangal na pagkatao sa isip ng bata. Salamat pa, Anya. Huwag po kayong mawawala sa kasal ko. Naroon sa tabi niya ang dalaga. Nabanggit ni Enrique. Esguerra na Edith will make very radiant bride. Proud na proud siya sa kanyang mapapangasawa, hindi man kasing ugali ng kanyang si Lisa, at lalong walang ipapantay sa yaman, wala nang duda sa puso ni Michael na dumating na ang next time. Maraming luminaries ang dumalo dahil na rin sa paanyaya ng mga biyena ni Michael. May ilang press people at social columnists. Tuwang-tuwa si Cheo Edgardo nang makilala ni Edith. So, ikaw pala ang advertising genius na nagbigay ng napaka-catchy na pangalan sa villa na ito. I love it. Inulit pa nito ang pagsambit ng Resort of the Saints. Masyado po kasing saintly ang mga pangalan dito, natatawang tugon ni Edith. Michael. Miguel. Pulong Banal. San Joseph. Evangelista. Edith Sanchez, masuyong dugtong ni Michael. You look so good together, puri naman ang tita Gina ng lalaki. I wish you all the best, T. Thank you po, tugon ng dalaga na dinama ng kanang kamay ang singsing sa kanyang kaliwang palasingsingan. Ang opening day ay announcement din ng engagement ni na Michael at Edith. Nang nakaraang gabi ay nagkaroon ng pasayaw para sa lahat sa sentro ng baryo. Umaapaw ang pagkain at inumin. Nagkatuwaan ang lahat sa kabila ng kalungkutan ng iba na marami ang nasangkot sa ginawang raid ng Coast Guard sa bodega ng mga Anzures sa kabila ng burol na kinatatayuan ng villa. Welcome ang lahat para dumalo. Ngunit ang pamilya ni na Kapitan Berto, Adora at Agnes at si Aling Elvira lamang ang dumalo. Ang iba ay nahihiya dahil naniwala sila sa mga sabi-sabi na ikinalat ni Joel tungkol kay Michael. At nahihiya ring makihalubilo ang mga ito sa mayayamang dayo. Dumating din ang mga mature na miyembro ng pamilya ni M. Elmer Masaquel, v. Edith Cole. Elmer Masaquel. Mabuti po't bumalik kayo para sa opening, bati ni Edith sa commander ng Coast Guard sa lugar na iyon. Ah, this time talaga, bakasyon ito, ani Edith Cole. Masaquel. After the promotion, talagang balak kong pumunta dito as undercover and so, nang malaman namin mula sa report na si Igay Panlilio pala ang nakabili nitong Villa San Miguel, well. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na pag-practice and as dry run ang aking pamilya. Natawa si Michael doon dahil naalala niya ang kanyang pagod noong magbuhat siya ng mga bagahe, pagod sa paghabol sa mga batang kasama ni Beth Cole. Masaquel. Worried siya na ipagkalat ng butihin kolonel ang kawalan ng staff sa resort. I'm sorry sa mga kababayan mong nasakote, sabi ng kolonel na hinarap si Edith. Tangan sila sa lig ni Anzures. We had to do such an operation dahil may nakapag-tip sa amin na konektado rin si Anzures sa isang malaking drug ring sa Hong Kong. May connection siya sa mga naganap na patayan dito sa bayan ninyo dahil marami na ang noon pa ay nais ng tumiwalag. Mapait ang ngiti ni Edith. Talagang ganoon ang buhay. Masaya na rin siya dahil sa pagkakahuli kay Joel ay nabigyang linaw ang matagal na ring tanong sa kanyang isipan. Kahit munting suspetsa ay hindi niya naisip iyon. Sino ang gumahasa kay Elsa? Nang ipamalita pa ni Onyok sa kanilang mga kapitbahay ang tungkol sa raid ay nakikinig pala si Elsa. Lumabas ito mula sa silid at iisa ang tono na sinabing, buti nga sa kanya. Buti nga sa kanya. Buti nga sa kanya. Tinanong ito ni Aling Elvira kung sino iyon. Sa pagsagot pa lamang ni Elsa ay alam ni Edith na malapit nang magliwanag ang isip nito. Natural lang kasi para sa isang biktima ang makadama ng pag-asa kapag nariyan na ang sansa na makapaghiganti. Hindi na lang sila magrereklamo o hihingi ng danyos.
Sapat na ang mahatulan si Joel sa iba pa nitong mga pagkakasala. Napabuntong hininga si Edith sa pag-aalinlangan sa kinabukasan ng karamihan sa kanyang mga kababayan na umasa sa smuggling. May sagot si Michael para roon. Not to worry, anito sa Fiance. Marami na talagang posible ngayon para dito sa San Joseph, partikular dito sa Pulong Banal dahil yung sinasabi ko sa iyo noon na cottage industry ay itutuloy ko. May sinabi rin sa akin si Papa na malapit nang pasimulan ang isang feasibility study para gawing open port itong San Joseph. Wala nang imposible dito kung gayon. Kaya sabihin mo sa iyong mga kababaryo to hold on to their lands except kung kailangan ng gobyerno. You forgot something, tugon niya. What? The school. Oh yes, the school, ulit naman ang lalaki na napatingin kay Hazel. I think we need to have one good school around. Napatitig din siya sa bata na pinung-pino ang kilos, hindi katulad ng mga batang kasing edad nito na napakalikot. Nagkaroon kaagad ito ng soft spot sa puso niya. She's so sweet, tugon niyang nakatitig pa rin sa bata, naalala ang una nilang formal na introduction. Si Hazel ang nag-alok ng engagement ring nila ni Michael. Please, take this ring, anito nang iabot sa kanya ang isang maliit na kahong alam kaagad na alahas ang laman. Eva's daddy has no wife, and have no mother. Dito mo siya pag-aaralin sa Pulong Banal? Baling niya sa Fayant. Where else, tugon nito? Alangan namang nandito tayo sa San Joseph at siya ay nasa Montessori sa Green Hills. A family should stick together. And she has you for a teacher. I'll also teach her how to play the piano. We have plenty of books in the library. We'll travel as often as we can to broaden our horizons. Nai-imagine ko lamang kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga kaklase. Her own reaction na siya ay malilipat dito, tugon niya. She's a breed apart. Do you also think the same about me? Uha, tugon ni Edith na hinalikan ang pisngi nito. Ako din, amin ni Michael. Mula noong makita kita. I felt you were sizing me up. No, tanggi nito, you were the one who sized me up. Hindi ka pa nga umupo. No, debate niya, I thought you were thinking I was uncivilized. Lalo ka na, balik nito, you were so stuck up. Oh, yeh. Kung hindi ko pa batid, pa-humble effect ka pa. Radical ka talaga. Ikaw, kapitalista. Kung susuriin ang makakakita sa di kalayuan ay tila nag-aaway ang dalawa, ngunit hindi, dahil na-review lang nila ang kanilang mga di pagkakaintindihan. Ang mga napansin nila sa isa't isa na hindi naman maituturing na lasting impression, pero kung pagdating ng oras na sila ay kasal na at kanilang pag-aawayan ay mabuti na ang noon pa lamang ay ilabas na nila. Nothing more to say, Jim Evangelista, tanong ni Edith na may paghamon. One more, sagot ni Michael. Ikaw, mayroon pa? Ano muna yung one more mo? I love you, bulong nito. I love you, too. Wakas,